State of the Nation. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Ampid 1 sa San Mateo, Rizal ngayong gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 7:30 ng gabi itinimbre sa kanila ang sunog. Umabot ito sa ikalawang alarma bago naapula, mag-aalas 8:30 ng gabi. Inaalam pa ang lawak ng pinsala at sanhi ng sunog. Hinihinalang sinadya ang sunog sa isang compound sa Sampaloc, Maynila na pinasok umano ng mga armadong lalaki. Dalawa sa mga bantay sa compound ang nawawala. May report si Jomer Apresto. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa compound na yan sa Sampaloc, Maynila, mag-aalas 2 ng madaling araw. Umabot yan sa ikalawang alarma at nagtagal ng mahigit 4 na oras bago naapula. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 6 na milyong piso ang halaga ng napinsala. Ang mga laman po ito ay more on plastics, siguro pang construction materials ito. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pero hinihinalang sinadya ito. Bago masunog ang compound, bigla raw itong pinasok ng mga armadong lalaki at ginising ang isa sa 3 caretaker. Pinadapa at itinali raw ang kanyang mga kamay. Pinadapa po ako yun and may bigla may sumabog. Mga naka-face mask, nakapang-takip ng mukha po eh. Di ko tansya sir kung ilan sila, basta 6 or 5 motor lang yung nakita ko yun. Di ko na po nakita yung dalawang kasama. Hinahanap ng mga otoridad ang dalawa niyang kasamahan. Wala ang kanilang amo nang magkasunog. Sabi naman ng barangay, sira ang CCTV ng barangay na nakatutok sa lugar. Nag-iimbestiga pa ang mga pulis sa sunog. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall mula sa pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 na barangay ang naapektuhan sa mga bayan ng Irosin, Kuban at Bulan. Sa Irosin, mahigit 60 pamilya ang humiling na lumikas ayon sa Sorsogon PDRRMO. Ayon sa FIVOX, parehong phreatic eruption ang pagsabog kagabi at noong Lunes ng madaling araw. Iba ito sa pagsabog dahil sa paggalaw ng magma ng bulkan na hindi pa nakikitang mangyayari pero mahigpit pa rin binabantayan. Mula hating gabi hanggang kaninang alas 8 ng gabi, nagbuga ang bulusan ng 1,605 tons kada araw ng sulfur dioxide, mas mataas kumpara sa mahigit 500 tonelada kada araw kahapon. Millennials represent sa darating na eleksyon. Tayong mga ipinanganak mula 1981 hanggang 1996 ang pinakamaraming botante batay sa datos ng COMELEC. At ayon sa isang eksperto, depende sa kinalakhang panahon ng mga botante kung paano sila bumoto. May report si Von Aquino. Sina Mona, Neil at Roscoe ay pinanganak sa iba't ibang henerasyon. Pero pagdating sa pagpili ng iboboto, hindi nagkakalayo ang kanilang tipo. Education, skill, and experience. Dapat yung plataforma de gobyerno niya ay malapit sa puso ko. Umay na ako doon sa mga kingmakers na nagpapasa o nagpupush ng sarili nilang kandidato. Meron ba silang nagawa? Effective ba sila kung dati man silang nakaupo? Pangalawa, integrity and reputation. Tumatakbo ba sila para lang linisin ang pangalan nila? I would want the candidate to have good core values. Kailangan responsible. Kailangan malakas yung konsensya niya. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa COMELEC, 68.4 milyon ang rehistradong botante para sa eleksyon 2025. Pinakamarami ang mga millennial na ipinanganak mula 1981 hanggang 1996. Sunod ang mga Gen Z o yung mga pinakabatang henerasyon ng mga botante na edad 18 hanggang 28. Ikatlo mga Gen X o yung mga ipinanganak mula 1965 hanggang 1980. Habang pinakakaunti ang mga mula sa baby boomers, silent at greatest generation. Ayon sa sociologist at political scientist na si Professor Louie Ignacio, bawat henerasyon may kanya-kanyang personalidad at ang kanilang pagboto nauhubog ng lipunan at panahon na kanilang kinalakihan. When we talk about Gen X, they grew up experiencing the latter part of the martial law. Much of their experience during the martial law has influenced
their perception of the kind of politics, yung serbisyo na ibinibigay ng gobyerno nung mga panahon na yon ay nagagamit nila bilang batayan kung paano nila titignan yung klase ng gobyerno ngayon. For the millennials, these are the reform-oriented generation. Pag pumili sila ng kandidato, kinoconsider nila what they know from history, from the past, what they have learned from proper schooling, and their experience as professionals. With the faster pace of life of the Gen Zs, mas preferred nila na mag-access ng information sa new media. Most of them acquire their information through the internet. Dahil mas exposed sila sa social media, mas exposed din sila sa risk of falling victims to fake news. Magkakaiba rin daw ang kanilang pagtingin sa mga issue at ang tingin nilang solusyon sa mga problema ng bansa. Yung iba't ibang generation may iba't ibang experience ng corruption, may iba't ibang experience ng leaders. Mahirap kumawala doon sa kinalakhan na yon at basta tanggapin ang bagong pagtingin sa lipunan. Top 3 concerns or problema ng bayan na tingin nyo pa ay dapat tutukan ng mga susunod na leader? Batas tungkol sa mga political dynasties, universal healthcare, inclusive education, Edukasyon at trabaho, agrikultura at pagkain or food security, health, Education system. Unemployment, transportation needs to be fixed as well. Dahil malaking porsyento ng mga botante ay mga kabataan o edad 18 to 30, malaki ang impluwensya sa magiging resulta ng eleksyon at sa magiging direksyon ng bansa. Kinakailangan malinaw para sa kanila yung kanilang criteria kung sino ang iboboto. Kailangan malinaw para sa kanila yung klase ng Pilipinas na gusto nilang datnan sa hinaharap. Ang hamon daw sa mga botante, ano man ang pinanggalingang henerasyon, himayin ang bawat kandidato at kanilang plataporma, pati ang responsibilidad ng mga hinahalal sa gobyerno. Ang eleksyon sa Pilipinas ay isa talagang popularity contest. There's lack of appreciation of the requirements and the demands of the job. Kung paanong lahat ng mabubuong batas, lahat ng paraan ng pag-i-implement ng batas ay nakasalalay sa kakayanan at hindi lang sa kasikatan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaki ang ilang beses sinaksak ng nakatrabaho niya sa pagkakabit ng poster sa Maynila. Kita sa CCTV nang dumukot ng patalimang sospek saka walang habas na nanaksak. Nakatakas ang sospek sakay ng isang motor. Habang ang kapatid naman ng biktima, nakatanggap daw ng pagbabanta mula sa sospek. Nagdala siya ng patalim nang ipatawag sa barangay kaugnay sa nangyari. Pero bigla raw itong nag-amok kaya hinuli. Dito niya ikinuwento na isang buwan nang nakatira sa biktima ang sospek. Naggalit daw ito matapos palayasin. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad para mahuli ang suspect. Malacanang nakiusap na huwag malisyahan ng 4 na araw na libreng sakay sa mga tren na nagsimula ngayong araw. Ang karaniwang libreng sakay sa Labor Day sinadya raw habaan para mas maraming makinabang. May sapat daw na pondong gobyerno para sa 80 million pesos na tinatayang lugi ng gobyerno sa 4 na araw na libreng sakay. Passport ng mga pasaherong papasok sa NAIA hindi na pwedeng hawakan ng mga security personnel. Kasunod yan ang insidenteng hindi nakasakay ng eroplano ang isang senior citizen matapos harangin dahil sa maliit na punit sa passport. Kailangan lang ipakita ng pasahero sa security personnel ang mga travel booking at ID habang hawak mismo ng pasahero ang pasaporte para maberipika. Dating Kalibo Mayor at mamamahayag na si Johnny Dayang patay sa pamamaril. Nangyari yan habang nanonood ng telebisyon si Dayang sa kanyang bahay kagabi. May tinitignan ng lead sa pagpatay ang PNP. Posible manong may kinalaman sa politika at sa dati niyang trabaho ang krimen. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. 12 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot at pangangampanya ang mga tumatakbo sa pagkasenador. May report si Mark Salazar.
Ibinida sa Negros Occidental ni Kiko Pangilinan ang naipasa niya noong mga batas. Si Ariel Quirubin hinikayat ang mga manggagawa na bumoto ng mga tamang kandidato. Pagpapababa ng presyo ng pagkain, lalo ang bigas, ang idiniini Danilo Ramos. Kasama niya sina Jerome Adonis na pagpapataas sa national minimum wage ang itinutulak. Si Representative Franz Castro, good governance at paglaban sa korupsyon ang pangako. Paglaban sa dinastiya sa politika ang isinusulong ni Leody de Guzman. Nais ni Attorney Sunny Matula bigyang insentibo ang mga mag-asawang 50 taonang kasal. Binigyan diin ni Senator Francis Tolentino ang pagtanggol sa West Philippine Sea. Nangako ng tulong sa agriculture and fishery sectors si Representative Camille Villar. Reforma sa sektor ng agrikultura ang isa sa mga itinutulak ni Benhur Abalos. Gustong isabatas ni Bam Aquino ang 200 peso legislated wage hike. Pagpapabuti sa sektor ng edukasyon at kalusugan ng naistutukan ni Mayor Abby Binay. Kapakanan ng mga taga Mindanao ang pangako ni Senator Bong Revilla. Mababang presyo ng bilihin ang tututukan ni Representative Bonifacio Bosita. Political reforms ang inihayag sa aklan ni Teddy Casino. Youth empowerment ang binigyang halaga ni Senator Pia Cayetano sa Iloilo City. Magna Carta para sa barangay officials ang isinusulong ni Attorney Angelo de Alban. Paglapit ng serbisyong medikal sa taong bayan ang prioridad ni Senator Bongo. Nagtungo sa Hague na Bohol si Ping Lacson. Si Attorney Raul Lambino idiniin ang kahalagahan ng peace and order sa bansa. Pensyon sa mga magsasaka at mangingisda ang ikinampanya ni Senator Lito Lapid. Trabaho at kabuhayan para sa mga mahihirap ang itinutulak ni Congressman Rodante Marcoleta. Libreng pabahay para sa mahihirap at mga biktima ng sakuna ang nais ni Manny Pacquiao. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil kumpiyansa sa hinaharap ng GMA Network ngayong 2025, nagdeklara ng kumpanya ng 2.4 billion pesos na total cash dividends. Katumbas yan ng 50 centavos kada share at matatanggap ng shareholders sa May 20, 2025. Ayon sa GMA Network, mas malaki ito kumpara sa net income after tax ng kumpanya noong isang taon, pero pasok pa rin sa retained surplus account. Pagpapakita raw ito ng kumpiyansa ng Board of Directors at Management ng Kapuso Network sa matibay na financial fundamentals at positibong outlook nito ngayong taon. Naaayon din yan sa commitment ng GMA na pagbibigay ng long-term value sa shareholders habang pinapanatili ang operational at fiscal resilience nito. Mula nang mailista sa Philippine Stock Exchange noong 2007, napanatili ng GMA Network ang track record nito sa pagbibigay ng mataas na dividend payout sa average na 90% ng net income after tax nito kada taon. Pagkaatras ng pulang sasakyang ito sa Australia, sumayad ang gulong nito sa gilid ng pantalan. Mabilis itong umabante pero nawala ng kontrol at nahulog na sa tubig. Tinatakasan ng driver ang mga pulis. Ayon sa mga ulat, nasangkot sa isang traffic incident ang sasakyan bago nahulog. Nahuli ang driver na sinubukan pang lumangoy para makatakas. Two summits in one height, pero mahaba-habang nakaraan ang kailangang pagdaanan bago matraverse ang Mount Pigingan at Mount Ugo sa Benguet. G-Tay dyan kasama si Ian Cruz. 50 kilometro ang kailangang lakbayin sa 17 oras na tuloy-tuloy na paglalakad. Tatawid sa ilog ng Agno. Ayoko talaga ng mga ganito. Pero sige. Daraan sa mga pine trees. Malapit na. At nakakalulang akyatan. Para sa mga batak na sa hiking, ang Mount Pigingan to Mount Ugo Traverse Hike ang isa sa mga summit goals. Adventure na di inurungan ng grupo ni na Rap Rally de Blas. Ang pinaka-challenge mo talaga is yung distance. Ayun, siguro yun yung kakaiba sa kanya. So kung gusto mong i-challenge yung sarili mo, kung siguro kung gaano or kung hanggang saan yung kakayanin mo sa trail, ito yung I think na magandang bundok na puntahan. Dahil di biro ang traverse, 2 araw ang binuno nila para rito. Nagsimula ang hike sa Mount Pigingan sa Itogon, Benguet at matatapos sa Mount Ugo na may bahaging sako pa
ng Nueva Vizcaya. Sobrang hangin and sobrang lamig din ng trail. So kahit may mga parts na open yung trail, hindi ka sobrang maiinitan. Sulit ang hirap dahil inyong matutumbok 360 view ng Cordillera Mountains mula sa tuktok. Mas ma-appreciate mo talaga yung summit. Sana huwag matakot yung mga tao na itry yung hiking kasi napakaganda nito sa kalusugan din. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.